I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. Sa nakaraang kabanata, muling nagkita ang Demon Lord at ang ating bida na si Hadjan sa palasyo ng Demon God, kung saan nalaman ng Demon Lord ang tunay na dahilan ni Hadjan kung bakit niya tinulungan ang Joksa family. Ito ay dahil layunin niyang pabagsaking dalawang kalabang organisasyon. Sa ikalawang pagkakataon ay nagduelo rin sila bilang kahilingan ni Hadjan na masuri ang martial arts skills niya. Namangha ang Demon Lord sa disipulo dahil siya lang ang tanging umatake sa kanya nang may intensyong pumatay. Sa tindi ng kanyang determinasyon, nagawang sugatan ni Hadjan ang palad ng Demon Lord nang salagin nito ang dragon scale blade niya. Ngunit sa isang iglap ay tumilapon si Hadjan sa isang atake lamang ng Demon Lord. Muling nakabalik si Hadjan sa kanyang balanse matapos ang malakas na pag-atake, ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang mga paa, tila ba naubos ang lahat ng lakas sa isang iglap. Gustuhin man niyang umatake muli, mistulang nawalan na ng sigla ang kanyang mga binti, at ngayon ay tila hindi na niya kayang igalaw ang mga ito. Naisip niyang gamitin ang kanyang signature footwork, ang Nine Heavens Contraction Divine Steps, na naging likas na sa kanya sa bawat laban. Ngunit ngayon, kahit alam niyang magagawa pa rin niya ito, iba na ang pakiramdam, hindi na ito kasing gone o kasing bilis ng dati. Sa bawat hakbang ay parang pasan ang bigat ng mundo, dahil hindi na ito tugma sa bagong anyo ng kanyang demonic energy. Habang hinihingal at nanatiling nakatutok ang tingin sa Demon Lord, napansin niyang tinatitigan ng Demon Lord ang kanyang sariling palad. Naguluhan siya kung bakit ganon na lamang ang pagkakatitig nito. Wala siyang kamalay-malay na sa gitna ng ibinuhos niyang atake kanina ay nag-iwan pala ng sugat ang talam ng kanyang espada sa palad ng Demon Lord. Tahimik na nakatingin ang Demon Lord sa kanyang sugatang palad, at sa likod ng matikas na ekspresyon nito, may bahid ng gulat sa kanyang mga mata. Ngunit isinantabi ito ni Hadjan at akmang lulusab na muli sa isang panibagong atake, nang bigla siyang pigilan ng Demon Lord. Itinago ng Demon Lord sa kanyang likuran ang nasugatang palad, at sinabi, sa pagkakataong ito, subukan naman natin ang ibang pamamaraan. Subukan mong salagin ang atake ko. At iniangat niya ang kabilang kamay kung saan tinipon ang kanyang madilim na enerhiya para gamitin ang isang makapangyarihang teknik. Napuno ng kadiliman ang paligid ni Hadjan at napagtanto sa kanyang sarili, minamanipula niya ang espasyo. Hindi ko na maramdaman ang hangin, ang init, at ang sinag ng araw. Ano ito? Tila na estatwa si Hadjan sa kinatatayuan, para bang ang bawat hibla ng kanyang katawan ay binalot ng mabagsik at mabangis na anino na may sariling buhay. Nagulat siya, alam niyang kailangang magpakahinahon. Ngunit ang bigat at kasamaan ng enerhiya ay tila kumakain sa kanyang isipan. Pilit niyang pinapatatag ang sarili, hindi ako dapat magpatalo. Tiyak na ito ay isa lamang ilusyon na nalikha sa pamamagitan ng kanyang demonic energy. Pero napakatindi nito, parang totoo. Nagpupumigla si Hadjan at sinusubukang makagalaw laban sa ilusyon. Sa gitna ng kanyang pakikipagbuno sa sariling takot, narinig niya ang malamig na boses ng Demon Lord, ang tawag dito ay Demonic Hand of the Heavens. Subukan mo itong salagin. Bago pa man siya makapag-isip ng susunod na gagawin, biglang lumipad patungo sa kanya ang mga anino, anyong ahas na may matatalim at nakakikilabot na pangil, bawat isa ay puno ng madilim at nakakasakal na demonic energy. Animoy mga panang patalim na nakatutok sa kanyang katawan. Napakagat-labi si Hadjan, inipon ang lahat ng natitirang demonic energy, tiyak sa kanyang isipan na kailangan niyang harapin ito. Pakiramdam niya'y nasa bingit siya ng kamatayan, ngunit alam niyang ito na ang pagkakataon upang subukan ang kanyang limitasyon. Sa bawat hagupit ng mga aninong ahas na nakapalibot sa kanya, ang kanyang diwa ay tumitibay, sapagkat sa kabila ng panganib, ito rin ang nagpapaalala sa kanya na siya ang nagtataglay ng kapangyarihan upang labanan ang takot na nasa harap niya. Binalutan ni Hadjan ang kanyang sarili ng demonic energy ngunit nang salubungin niya ang kadilimang ito, halos hindi siya makagalaw.
Naisip niya, sobrang tindi at sobrang nakakatakot ang puwersang ito. Pakiramdam ko mapupunit lahat ng kalamnan ko. Sa kabila ng bigat ng paligid, nagawa niyang iangat ang kanyang espada at sinubukang salagin at itaboy palayo ang enerhiyang ito. Napagtanto niya sa kanyang sarili kung anong klaseng martial artist ang Demon Lord. Aniya sa kanyang isipan, hindi gaya ng ibang martial artists na nagsasanay at gumagamit ng martial art sa pamamagitan ng chi na kanilang kinolekta sa loob ng core energy, parehong ginagamit ni Li Cheonsang ang sarili niyang chi at ng sa kalikasan. Dahil dito nagagawa niyang manipulahin ang lahat ng bagay sa paligid na kanyang nakikita. Ito ang analisayo ni Hajan sa teknik na ginamit ng Demon Lord. Laking gulat niya dahil ngayon lamang siya nakatagpo ng ganitong klase ng kapangyarihan. Ni hindi ko alam na posible pala ito. Bulalas niya sa kanyang isipan. Napuno ng tensyon ang buong katawan ni Hajan habang pilit na nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang enerhiya. Nakakunot ang noo, nag-iigting na mga panga, at halos lumabas lahat ng ugat sa kanyang mukha habang ginagamit ang Nine Depths Demonic Arts. Ito ang pinakamalakas niyang kalasag na pinadaloy niya sa buong katawan ngunit kahit gamit niya na ito, hindi niya mapigilan ang unti-unting pagkahiwal ng kanyang balat sa tindi ng pressure. Napasigaw siya, hindi ko ito kayang pigilan. Seryoso lamang siyang inoobserbahan ng Demon Lord, at biglang sinabi, narinig kitang tawagin ang espadang iyan bilang Dragon Scale Blade. Ang pangalan ng isang espada ay nakadepende sa nagmamay-ari dito. Ngunit bago pa ito mapasayo, tinatawag din ito noon bilang Dragon Slaying Demonic Blade. Isang espada ng demonyo na kayang pumatay ng dragon. Sinasabi na ginamit ng kauna-unahang Demon Lord na nagtatag ng Divine Cult ang espadang ito upang paslangin ang orihinal nitong may-ari na isang dragon, noong panahon na itinatatag pa lamang niya ang kanyang teritoryo sa dakilang kabundukan. Sa gitna ng kadiliman at tensyon, nangingibabaw ang boses ng Demon Lord, ikatlo, kailangan mong maunawaan ang asensya ng espadang iyan. Ngunit nagrereklamo si Hajan sa kanyang isipan, at paano ko naman gagawin iyon? Dagdag pa ng Demon Lord, ang pangalan ng isang martial arts technique ang unang hakbang tungo sa pag-unawa nito. Ganon din para sa mga sandata. Ngayon na nalaman mo na ang tunay na pangalan ng Dragon Scale Blade, ihayag mo na ang tunay na mukha ng espadang iyan. Damhin mo ang tindi ng nag-uumapo nitong kapangyarihan. Sa sandaling maunawaan mo ang espada, kusa mo ring malalaman kung paano salagin ang aking mga atake. Bagamat itinuro sa kanya ng Demon Lord ang dapat niyang gawin, ika nga nila ay may madaling sabihin ang isang bagay kaysa gawin. Sa bawat pintig ng kanyang puso at paghinga, nararamdaman ni Hajan ang bigat ng hinihingi ng Demon Lord sa kanya. Napuno ng pangamba at pagdududa ang kanyang isip at puso at unti-unting hamina ang kanyang pagtuon at kumpiyansa sa sarili. Aniya sa kanyang isip, hindi ko alam kung posible ba iyon. Hindi ko naman dapat basta ibuhos lang ang demonic energy ko sa espada. Kailangan kong palimbutan o masahin ang demonic energy para magtugma ang talim at ang demonic energy ko. Ang demonic energy at ang espada ay dapat magtugma, paulit-ulit niyang inuusal sa kanyang isip. Subalit, sa bawat subok na ibuhos ang demonic energy sa kanyang espada, nararamdaman niyang pilit at hindi natural ang daloy nito. Dahan-dahan niyang sinubukang palimbutan ang pagdaloy ng kanyang demonic energy. Nagsimulang magbago ang kanyang pagtuon, hindi na pilit, kundi may paggalang at pagkakaintindi sa ugnayan ng espada at ng sarili niyang enerhiya. Para bang nililok niya ang daloy ng enerhiya sa kanyang isip, isang banayad na proseso ng pagkilala sa bawat pulso ng kapangyarihang bumabalot sa kanya. Kailangan magkaisa kami ng espada, bulong niya sa sarili. Maya-maya'y naramdaman niya na parang ang espada ay nagiging bahagi ng kanyang sarili. Bahagyang natigilan ang Demon Lord nang maramdaman ang pagbabago ng enerhiya sa ikatlong batang Panginoon. At biglang sumigaw si Hajan, sa totoo lang, hindi ko pa rin talaga makuha at maunawaan kung ano ang tunay na kapangyarihan ng espadang ito.
Gayunpaman, gagawin ko itong aking sariling espada mula ngayon. Puno ng determinasyon ay hamampas siya ng malakas sa Hadjan at unti-unting nagkaroon ng biyak sa madilim na enerhiyang bumabalot sa paligid. Hanggang sa ito ay tuluyang nabasag. Muli ay naramdaman ni Hadjan ang haplos ng hangin, ang init at ang sinag ng araw. Narinig niyang muli ang marahang agos ng tubig at ang paggalaw ng mga daong kamakaway. Magaling, puri sa kanya ng Demon Lord, habang humihingal si Hadjan, naghahabol ng hininga. Napagtanto ng Demon Lord ang ginamit niyang pamamaraan upang salagin ang atake. Aniya sa kanyang isipan, sa pamamagitan ng Demonic Hand of the Heavens, nabubuo ang balanse sa pagitan ng aking demonic energy at ng espasyo upang maging sariling akin ang paligid. Kapareho rin ito ang ginawa niya ngunit gamit ang Ninefold Demonic Arts at Dragon Slaying Demonic Blade upang lumikha ng butas sa Demonic Hand of the Heavens. Sa ganitong paraan niya nagawang salagin at buwagin ang atake. At kahit maikli lang ang oras niya, nalaman niya pa rin ito. Payo ng Demon Lord sa humihingal pa ring si Hadjan, ang isang dalubhasang martial artist ay may kakayanang salagin ang sword aura kahit gamit lamang ang isang patpat. Ito ay dahil kaya ng isang dalubhasa na gamitin ang kanyang chi sa mataas na antas na iba sa paggamit ng isang taong hindi dalubhasa. Walang katapusan ang mga pamamaraan sa paggamit ng chi. Kung pakatatandaan mo ito lagi, makakaakyat ka pa ng mas mataas. Nakangiti ang Demon Lord nang bitawan ang kanyang huling leksyon at payo sa batang Panginoon. Bago siya tumalikod at sinabing, tapos na ang pagsasanay mo para sa araw na ito. Nagsimulang maglakad ang Demon Lord pabalik sa gazebo, at sinundan naman siya ni Hadjan. Habang naglalakad, ramdam ni Hadjan ang pagod sa bawat hakbang, ngunit kasabay nito ang pakiramdam ng bagong lakas at lumalawak na kaalaman. Ang mga salitang binitiwan ng Demon Lord ay may bigat at lalim, at di niya maiwasang pagnilayan ang mga ito. Naputol ang katahimikan sa komento ng Demon Lord. Nagbago na ang mga kalamnan mo, aniya. Hindi may kakaila ang pisikal na pagbabago ni Hadjan bukod pa sa patuloy na pagsasanay, ay dahil sa epekto ng pag-abot sa mas mataas na realm. Kasabay ng paglakas ng kanyang demonic energy ay mas lumakas din ang kanyang mga kalamnan at pangangatawan. Tumango si Hadjan, nadarama ang bawat pulso ng bagong lakas sa kanyang katawan. Alam niya na ang kanyang pagunlad ay hindi lamang resulta ng pagsasanay, kundi isang serye ng malalim na aral na ibinigay sa kanya ng Demon Lord. Sisigot na sana si Hadjan, oo, kasi dati ito ay, ngunit hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ay sinundan ng Demon Lord ang resulta ng kanyang pagsusuri, maganda ang lagay ng katatagan mo. Perpekto ang iyong pangangatawan para sa sunod-sunod na mga atake. Sabi naman ni Hadjan, oo, pero iba na ngayon. Kaya ng pangangatawan ko ngayon ang mga maiksi ngunit pampasabog na mga teknik. Sa tingin ko kaya kung puna ng katatagan ko sa pamamagitan ng demonic energy pero medyo nalilito ako ngayon. Tanong ng Demon Lord, kaya ba hindi ka nagpatuloy sa pag-atake kanina? Ngunit hindi alam ni Hadjan ang tinutukoy niya kaya nagtanong siya, paumanhin, anong ibig mong sabihin? Sagot ng Demon Lord, pagkatapos mong mabaigo sa una mong atake. Ang dating ikaw ay tiyak na maghahanda agad ng kasunod na atake. Sabi ni Hadjan, ganon nga sana ang gagawin ko, pero hindi sumunod ang mga paa mo, pinagpatuloy Demon Lord ang kanyang sasabihin. Oo, ganon nga, pagsang-ayon ni Hadjan bagamat bahagya siyang nahihiya. Dahil alam pala ng Demon Lord na yun nga ang naranasan niya kanina. Sabi ng Demon Lord, sasakto dyan ang boltiyo. Pagtatakang tanong naman ni Hadjan, paumanhin, ano po yun? Sagot ng Demon Lord, sabi ko papayagan kitang makapasok sa Demon Domain Pavilion. Kung kunin mo ang anuman na sa tingin mo ay makakatulong at sasakto para sa pagsasanay mo. Yehey, sabi ni Hadjan sa isip. Lumundag siya sa tuwa na parang bata at sinabi sa sarili, Nis. Talaga namang napaka mapagbigay niya, gaya ng inaasahan mula sa pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo.
Agad na nagtungo si Hadjan sa Demon Domain Pavilion. Nang marating niya ito, sumalubong sa kanya ang isang malaking gusali na may 5 palapag na napapaligiran ng matataas na bato, nakatago sa isang sulok ng kabundukan. Ito ay nagsisilbing isang top secret storage ng Divine Cult kung saan ang tanging nakakapasok lang ay yaong mga binigyan ng pahintulot ng Demon Lord. Abot tenga ang ngiti ni Hadjan habang namamangha sa laki at lawak ng gusaling ito. Hindi kagaya ng iba pang mga lihim na bodega, ang lugar na ito ay puno ng mga kasulatan at tekstong naglalaman ng demonic na pag-aaral. Pagpasok niya sa loob ay patong-patong ang napakaraming aklat sa magkakatabing mga estan. Nang makita ito ay naalala niya ang Scripture Pavilion ng Shaolin Temple, kung saan may nakatago ring mga lihim na kasulatan at mga teksto ukol sa Buddhism. Ang kaibahan lang nito, dito sa Demon Domain Pavilion ay walang kahit isang teksto ukol sa Buddhism ngunit puro kasulatan lamang ukol kay Mara, ang Diyos ng mga taga-demonic faction. Ngunit di mapigil ang mapatanong ni Hadjan dahil sa kanyang napansin. Aniya, nagkakamali ba ako o parang katulad ng Scripture Pavilion ang layout ng lugar na ito? Iginala niya ang kanyang mga mata sa loob nito at saka sinabi, mas malaki lang ang lugar na ito pero kaparehong-kapareho talaga ang layout. May kaugnayan kaya ang dalawang ito. Ito ang palaisipan kay Hadjan, dahil alam niya na ang sinasamba ng Shaolin Temple ay si Buddha, habang ang sinasamba naman ng Heavenly Demon Divine Cult ay ang demonic god na si Mara mula sa Desir Realm na siyang humadlang sa enlightenment ni Buddha. Alam niya rin na matagal nang magkaaway ang Divine Cult at ang Shaolin Temple, mas nauna pa kaysa sa pagkakatatag ng Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress. Ngunit sinaway ni Hadjan ang kanyang sarili nang mapagtanto ang kanyang layunin para sa araw na ito. Aniya, hindi ito ang oras para sa mga katanungang gaya nito. Mayroon lamang akong isang araw dito. Kailangan kong makahanap ng kapaki-pakinabang na mga kasulatan at kagamitan sa panahong iyon. Samantala, sa palasyo ng Demon God, nakaupo ang Demon Lord sa kanyang trono habang pinagmamasdan ang naiwang peklat sa kanyang palad. Mabilis itong naghilom dahil sa taglay niyang kapangyarihan ngunit di niya maiwasang pagnilayan ang nagawang pinsala ng kanyang disipulo. Ang isang killer blade na sinusubukang maging demonic blade. Nagawa niyang mahiwa ang aking demonic Emperor Chi, sabi ng Demon Lord. Dahil dito, lalong naging mahiwaga ang katauhan at lakas na taglay ng ikatlong batang Panginoon para sa kanyang mga mata. Aniya sa kanyang isipan, ang antas ng kakayahan ay 10, ngunit ang lakas ng kapangyarihan na lagi niyang naipapakita ay umaabot sa 12. Lagi niyang nahihigitan ang aking inaasahan. Mayroon talagang mga taong ganon, mga taong kayang gumawa ng higit pa sa kanilang kakayanan. Ito ay isang abilidad na hindi may kukumpara sa ordinaryong talento lang. Nagsalin ng alak ang Demon Lord sa kanyang mangkok, habang patuloy na pinagninilayan ang kakayahan ng batang Panginoon. Aniya, ito ay isang realm na maaabot mo lamang kapag mayroon kang taglay na mga abilidad sa paghahatol at pagdedesisyon, pagiging maaasahan, at pagiging malikhain. Ngunit sa kabila ng natatanging lakas, kaalaman at kakayahan ng ikatlong batang Panginoon, base sa pagsusuri ng Demon Lord ay hindi pa rin sapat ang kanyang galing. Aniya sa kanyang isipan, napakalakas niyang kandidato bilang tagapagmana pero hindi pa rin siya ganoon kagaling para pasanin ang mga responsibilidad ng isang pinuno ng Divine Cult. At kapag hindi siya nagpatuloy sa paglago, hindi siya magiging Demon Lord kahit pa siya ang magwagi sa labanan sa pagmamana. Isang tanong ang umikot sa isipan ng Demon Lord para kay Hadjan, magagawa mo ba ito? Samantala, si Hadjan ay patuloy na naghahanap ng mga aklat sa Demon Domain Pavilion. Nahanap ko na. Hawak niya ang isang asul na aklat na maglalaman ng isang teknik na tinatawag na Heavenly Demon Lightning Bolt Fist. Ito pala ang boltiya na tinutukoy ng Demon Lord na sasakto sa kanya. Taglay ng teknik na ito ang Heavenly Demon, sa pangalan nito bagaman hindi ito isang tradisyonal na demonic art. Ang kasaysayan ito ay mula pa noong panahon 3 siglo na ang nakararaan,
kung saan ang Divine Fist na si Mokyo na tinagurian ding pinakamalakas na kamao sa ilalim ng kalangitan, ay sumapi sa Divine Cult. Ang Heavenly Demon Lightning Bolt Fist ay kombinasyon ng demonic arts at ng ultimate technique niya na tinatawag na 81 Thunder Lightning Strikes. Habang binabasa ni Hadjan ang mga nilalaman ng teknik na ito, nalaman niya na gumagamit ito ng maraming inner energy hindi katulad ng Heaven Elevation Technique. Mabilis ito ngunit hindi ganoon kabusisi gawin. Hindi rin ito nakatuon sa mga magkakasunod na atake. Gayunpaman, ang bawat atake nito ay mabigat at makapangyarihan. Sa lakas at tindi nito ay hindi na kailangan pa ng kasunod na mga atake. Napangiti si Hadjan dahil nakita niya na bagay nga ito sa kanya. At naisip niya na kapag hinalo niya ito sa Explosive Mountain Blast niya magiging kagamit-gamit ito. Bukod pa rito, naalala niya na may isa pang itinuro sa kanya ang Demon Lord nang sila ay magsanay. Isang bagong footwork technique na kailangan niyang pag-aralan, ang tinaguriang na the best sa lahat ng mga demonic martial arts. Ito ang magsisilbing kapalit ng kanyang 9 Heavens Contraction Divine Steps. Di nagtagal ay nahanap niya nga ang aklat na naglalaman ng teknik na ito, ang Demon Emperor's Sovereign Steps. Samantala, sa loob ng palasyo ng Demon God ay biglang bumisita ang General Strategist na si Ho Yu-song. Bakit ka na parito? Tanong sa kanya ng Demon Lord. Mayroon akong kailangang itanong, sagot ni Ho Yu-song. Sabay inilabas ang isang piraso ng papel at nakangiting sinabi, nakita ko ang pahintulot sa pagpasok sa Demon Domain Pavilion. Ikaw ba ang gumawa nito? Oo, agad namang sumagot ang Demon Lord. Napangiti lalo si Ho Yu-song at mapaglarong nagtanong, o talaga? Mukhang may nagawang magaling ang isang tao. Maaari kayang ang pinayagan mo ay ang Guardian Court Master. Malamig namang sagot ng Demon Lord, alam mo naman na ang sagot. Natatawang sabi ni Ho Yu-song, ang ikatlong batang Panginoon, kung gayon. Puna ng Demon Lord, masaya kang malaman ito. Hindi naman ito ikinela ni Ho Yu-song at sinabi, oo, sa totoo lang. May bahid ng pagtataka. Sabi ng Demon Lord, sinira niya ang mga plano mo. Ngunit kumpiyansang sagot naman ni Ho Yu-song, pwede naman akong gumawa ng bagong plano. Mas mabuti na iyon kaysa digmaan. Pero bakit sa Demon Domain Pavilion? Sa pagkakaalam ko, may mga ginagamit na siyang magagandang teknik, tanong ni Ho Yu-song. Nagrereklamo siya na hindi sapat ang mga iyon, sagot naman ng Demon Lord. Napanganga si Ho Yu-song sa narinig niya, at nasabi sa kanyang isipan, nagrereklamo siya. Aba, ikatlong batang Panginoon, talagang nakakamangha ka. Mula nang gumaling ka sa pagkakabara ng iyong chi, nagsimula na ring makipag-usap ang Demon Lord sa mga tao. Gayong hindi naman siya ganito kadaldal noon. Binago ng Demon Lord ang usapan at nagtanong, kumusta ang Special Protection Project? Sagot ni Ho Yu-song, kasalukuyan siyang nasa pangangalaga ng doktor. Sabi ng Demon Lord, narinig ko na ang ating bisita ay may pagkapasaway at mahilig maghanap ng gulo. Ngunit nakangiti namang sagot ni Ho Yu-song, nakausap ko na siya ng isang beses, pero sa tingin ko ay hindi naman siya ganon. At isa pa, mukhang mayroon siyang ibang dahilan kung bakit siya naparito. Ang bisitang ito ay kasalukuyang nasa Solitary Bamboo Grove, sa ilalim ng pangangalaga ng Divine Cult. Sino kaya ang bagong karakter na ito? At ano ang magiging papel niya sa ating kwento? Abangan sa susunod na kabanata.